The Chinese embassy is questioning the reported presence of the U.S. military at the Sanjia Steel facility in Misamis Oriental, where Chinese workers were earlier arrested. For the details, we have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, has the Armed Forces of the Philippines or AFP or the U.S. Embassy responded sa issue na ito? Yes, Diego, balikan lamang natin kung ano ba itong issue na kinasasangkutan nga nitong meron daw ng mga from the US Embassy na nag-inspect o nagtangkang mag-inspect nga dito sa Sanjia Steel Corporation na siyang kinestyon nga ng Chinese Embassy. At sa ating pagsasaliksik, nagmula itong report na ito sa isang police blotter mula sa isang security guard ng Sanjia Steel, kung saan inireport nga nito yung tangkang pagpasok ng mga sundalo from the US Embassy kasama ang mga tauhan ng PVDEC sa Sanjia Company, at ay pinablatter daw yan dahil sa kanilang presensya ay nag-cause daw ito ng takot at concern doon sa mga personnel na nandoon sa Sanjia Company. At sa mga oras na yon, Diego, dahil nga daw walang permit o hindi pinayagang makapasok itong mga tauhan ng US Embassy and from the PVDEC, ay hindi natuloy yung inspection sana na gagawin doon sa loob ng Steel Corporation, at hindi na nagpatuloy itong inspection at lumipat na lamang sa ibang site for inspection itong mga tauhan from the US Embassy and PVDEC. And regarding that allegation, Diego, ay sinagot yan ng Armed Forces of the Philippines kanina sa isang press briefing. At ayon sa kanila, ang nasabing inspection daw ay isang site survey at hindi isang site takeover. At kanilinaw din kanina ni AFP spokesperson Colonel Margaret Francel Padilla na ang aktibidad daw ay hindi tangkang puwersahang pagpasok sa loob nitong Sanjia Steel Company. Diego. Ito sinasabing site survey supposedly, no? Was this for a potential site for yung balikatan exercises? Na-confirm ba ng AFP ito? Yes, Diego, kinumpirma yan ng Armed Forces of the Philippines kanina na ito ngang kanilang site survey ay para doon sa kanilang ginagawang annual scoping doon sa potential site para sa Balikatan Exercises 2027. At kanilang pinabubulaanan na itong kanilang tangkang puwersahang pagpasok daw sa inspection ay parte talaga ng kanilang sasagawang inspeksyon nung araw na iyon. Base na rin doon sa inilabas din ng statement ng US Embassy na kanila nga daw hindi pinagpatuloy yung inspection noong hinanapan sila ng requirements at kaukulang dokumento, at nagpatuloy na lamang sila ng inspection ng iba pang nadakat talaga for that day. Pero sa ngayon, Diego, sa detalye kung ano pa yung bakit itong parte ng Sanjia Steel Corporation yung kanilang sinuri at tinitignan for the site survey, ay we are yet to get details on that, but it was confirmed na dahil nga doon sa potential site for the balikatan exercises nga, kaya nila naisipang magsagawa ng site survey dito. So in other words, para klaro lang tayo, Jazz, as to the significance kung bakit that area is not yet sure, at least hindi pa sinasabi ng AFP. Yes, Diego. But oras na malaman natin kung ano ba yung deeper reason regarding bakit nga ba itong site na ito yung kanilang tinitignan, ay ating i-update kung ano ba talaga yung reason behind that, Diego. Alright, Jazz, ano naman sinabi ng Chinese Embassy about yung Defense Secretary Gilbert Chodoro? Ano sinabi sa kanya regarding this matter? Yes, Diego. On a recent post by the Chinese Embassy, ay nag-raise din sila ng questions dyan, Diego, na parang bakit nga bang itong particular na site for Sanjia Steel yung kanilang tinitignan for balikatan exercises. At kanila pa nga sinabi na bakit itong Sanjia Steel ay potential site, at nauna na ba nila itong naging potential site bago pa ginawa yung raid this May, at kasama ba ito sa kanilang plano na isagawa nga daw yung raid para maging potential site nga for the balikatan. At ito yung kine-question nila ito kay National Defense Secretary Gilbert Chodoro na sagutin itong kanilang katanungan na kasama nga ba sa kanilang plano itong pagre-raid para magamit itong lugar ng Sanjia for the balikatan. At sa ngayon, kanila ding tinatanong na paano daw nalaman ng US military a year in advance na yung steel plant would be available as an exercise site. So may mga ganung question, Diego, no? They're waiting for the answer and response from Gibo. But for now, ito pa pala, Diego, no? At sabi pa ng patutsada pa ng Chinese Embassy dito kay Gibo ay patuloy yung paggamit daw niya
ng squid tactics para daw mag-divert ng attention at magawa ng mga baseless accusations daw sa Chinese embassy at ma-cover up daw yung mga fugitive na wanted by Chinese law enforcement authorities. Pero for now, Diego, wala pang sagot itong si Gilbert Chodoro regarding these allegations, but ito yung mga question na ibinabato ng Chinese embassy sa kanya for now. Diego. All right, thank you for those updates. Mobile journalist Jas Paredes.